Malaking dagok sa bulsa ng mga consumer ang patuloy na pagsipa ng presyo ng gasolina. Pero ano nga ba ang binabayaran natin sa kada litro na binibili? Noong 2019, naglabas ang Department of Energy ng circular para sa unbundling ng presyo ng petroleum products sa merkado para makita kung para saan ang bawat pisong ibinabayad. Sa bawat litro ng gasolina, 45% o halos kalahati ng presyo ang halaga ng inangkat na fuel o import cost kung tawagin. 18% naman ang industry take o yung halaga ng pagbawi ng kumpanya sa ginastos nito, pati na ang kita nito. 8% naman ay para sa pagdagdag ng ethanol para mabawasan ang inaangkat na langis. Pero 29% o halos one-third ang napupunta sa mga buwis, gaya ng excise tax, value-added tax at iba pa. Sa diesel naman, 59% ang import cost, halaga ng inangkat na fuel. 12% ang industry take o yung napupunta sa mga oil companies. 7% ang para sa idinagdag na coconut methyl ester para mabawasan ang inaangkat na fuel. Pero 22% ang napupunta sa excise tax, value-added tax at iba pa. Kaya lumalabas na halos 1/4 ng ibinabayad na pambili ng diesel ay napupunta sa gobyerno. Pinag-uusapan na sa Kongreso ang pagsuspindi o pagtanggal ng excise tax. Pero si Senador Loren Legarda naghain ng panukala para bigyang kapangyarihan ng Pangulo na bawasan o suspindihin di lamang excise tax kundi pati ang value-added tax sa mga produktong petrolyo. Pero si Senate Committee on Energy Vice Chairperson Sherwin Gatchalian may agam-agam kung tatanggalin ang mga buwis sa langis. Pwede bang tax break sa lahat ng klase ng buwis na ipinapataw daw sa langis? Mas mabigat yun dahil ang pinapatong naman natin sa langis ay excise tax, Oo. VAT, Oo. at mayroon din tayong pinapatong na customs duties. So kung tatanggalin lahat yan, ay mas malaki of course yung kabawasan. Hinihingan namin ng pahayag ang Malacanang kaugnay ng issue. President, this is with regard to the